Ginamit ni Amelie Mauresmo, direktor ng torneo ng Roland Garros, ang live na telebisyon upang personal na salubungin si Alexandra Eala sa Parisian clay. Hindi sa pamamagitan ng isang press release, hindi sa pamamagitan ng isang junior official, kundi personal, sa kamera, sa harap ng mundo. At ang nag-iisang aksyon na yon ay naglantad kung gaano kadramatikong napilitan ang isang 20 taong gulang mula sa Quezon City sa isa sa mga pinakamatandang istruktura ng kapangyarihan sa sport na muling isulat ang sarili nitong rulebook. Hindi ito isang kwento tungkol sa tennis. Ito ay isang kwento tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa kinabukasan ng pandaigdigang sport. Paano pinipilit ng isang 20 taong gulang mula sa Pilipinas ang isa sa mga pinakamatandang institusyon ng sport na muling isulat ang sarili nitong rulebook? Yan mismo ang sinasagot ng kwentong ito. Nang si Amelie Mauresmo ay umupo bilang direktor ng paligsahan ng Roland Garros noong Disyembre 2021, siya ang naging unang babaeng direktor sa kasaysayan ng French Open. Minana niya ang isang paligsahan na gumugol ng mga dekada sa pagbuo ng sarili nito para sa mga lokal na manonood sa Europa. Isang closed circuit na ang sentro ng grabidad ay matatag na nakatutok sa kanlurang Europa. At sa loob ng maraming taon, si Mauresmo ay gumana sa loob ng balangkas na iyon. Noong 2024, lahat ng Leven sesyon sa gabi sa Court Philippe Chatrier ay nagtampok ng mga laban ng kalalakihan. Bawat isa. Ang mga bituin tulad ni Ons Jabeur at Coco Gauff ay hayadang inakusahan ang Roland Garros ng pantatapon ng tenis ng kababaihan sa ilalim ng bus. Ang tugon ni Mauresmo ay panindigan ang desisyon. Binabanggit ang pagiging tunay ng mga laban ng kalalakihan na may 3 set para sa mga manonood sa gabi. Hindi ito isang pagkukulang. Ito ay patakaran ng institusyon na hayadang ipinagtanggol ng pinakamakapangyarihang babae sa kasaysayan ng paligsahan. Pagkatapos ay dumating si Alexandra Eala at ang buong lohika ng institusyon ng Roland Garros ay nagsimulang mabasag. Marso 2025, isang 19 taong gulang na wildcard na niraranggo ika-141 sa mundo ang pumasok sa isang side court sa Miami Open. Ang kanyang kalaban, Iga Swiatek, niraranggo ika-2 numero sa mundo, isang 5 beses na kampeon ng Grand Slam. Ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahang posible. Nabasag ni Eala ang serve ni Swiatek ng 8 beses sa isang laban. 8 beses. Ang analyst na si Coco Vanoy, na nanonood mula sa booth, ay nagsabi sa publiko na si Swiatek ay mukhang nayayanig, isang salitang halos hindi kailanman naiugnay sa dominanteng pole. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking kwento ng linggo. Bago nakaharap si Swiatek, tinalo na ni Ila si Jelena Ostapenko, ang 2017 French Open champion, at si Madison Keys, isang kampeon ng US Open at Australian Open sa magkasunod na round. Isang wildcard na nasa ika-140 pwesto, walang seed, walang naunang karanasan sa Grand Slam main draw. Nang umalis si Ilala sa Miami, nasa unang pagkakataon na siyang nasa WTA Top 100, nasa ika-75 pwesto. At nagsimulang magtanong ang mundo ng tennis ng isang tanong na hindi pa nila seryosong pinag-isipan noon. Ano ang mangyayari kapag ang pinaka-pinag-uusapang manlalaro sa tour ay hindi ang may pinakamataas na ranggo? Hindi na natili sa loob ng mga linya ng tennis court ang pag-angat ni Ilala. Noong Desyembre 2025, naglakbay siya patungong Bangkok para sa ika-33 Southeast Asian Games. Hindi pa nananalo ang Pilipinas ng gintong medalya sa women's singles sa SEA Games sa loob ng 26 na taon. Napanalunan ito ni Eala na sa tunang 2 laban kay Manaya Sawangka sa isang agresibong korte laban sa 3 questionableng tawag sa linya na napilitang ibasura ng chair umpire. Iniulat na binaliwala ng Pangulo ng Tennis Federation ng Thailand ang resulta sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang tagumpay lamang ng isang bata mula sa isang mahirap na bansa. Ang komentong ito ay nagdulot ng galit sa buong Timog Silangang Asya. Ang tugon ni Eala ay marangal na katahimikan na nakatuon lamang sa pambansang pagmamalaki at tumangging makisali sa pag-aaway. Ang pagpipigil na yon ay lalong nagpaangat sa kanya, hindi sa kabila ng insulto, kundi dahil sa kung paano niya ito hinarap.
Pagkatapos, sa isang mandatoryong promosyonal na kaganapan para sa Emirates, isang senior na lalaking ehekutibo ang gumawa ng hindi kanais-nais na pisikal na pakikipag-ugnayan sa noon ay 20 taong gulang na si Eala at iminungkahi na ang mga pribadong pagpupulong ay ituring na mga pagkakataon sa hinaharap. Pisikal na itinulak ni Eala ang lalaki, nagsalita ng malakas para mabasag ang buong kagandahang asal ng kaganapan, lumabas, at pagkatapos ay pinapangalanan ang sponsor sa publiko sa social media. Ang chairman ng Emirates ay nagbigay ng bihirang direktang pampublikong paghingi ng tawad. Bumaba ng 3% ang halaga sa merkado ng airline. Isang 20 taong gulang na nasa kalagitnaan ng kanyang karera na walang institusyonal na proteksyon sa lugar na iyon, ang kakagagaling lang sa pagbabago ng presyo ng stock ng isang pandaigdigang korporasyon sa pamamagitan ng pagtangging lumiit. Sa BAG 2020 Next Australian Open, ang torneo ay nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga manonood sa isang araw na 101,696. Ang unang sesyon noong Lunes pa lamang ay umakyat ng 68,687 na tagahanga, isang record. Ang kapaligirang nakapalibot sa laban ni Eala sa isang side court ay kapantay ng enerhiya sa loob ng mga pangunahing stadium. Sinabi ni Martina Navratilova sa publiko na ang napakaraming Pilipinong manonood sa Melbourne ay dapat na pangunahing konsiderasyon para sa pan-i-schedule sa hinaharap, hindi isang talababa, isang pangunahing konsiderasyon. Ang press conference ni Eala pagkatapos ng laban ay nakakuha ng 100,000 live stream views sa isang araw. Sa araw ding yon, ang mga press conference mula kina Arina Sabalenka at Carlos Alcaraz ay nakakuha ng mas kaunting views. Ang isang manlalaro na niraranggo bilang 42 noong panahong yon ay mas mahusay kaysa sa digital na hatak ng nangungunang 5 manlalaro. Pansapit ng Marso 16, 2020X, naabot na ni Eala ang pinakamataas na rangbo sa karera na bilang 29 sa mundo. Ang kabuuang premyong pera niya sa karera ay umabot na sa 1,892,999 pesos. Ang kanyang komersyal na portfolio, Nike, Milo, Babola, Globe Telecom, BPI at Locally Juice ay sumasalamin sa isang bagay na higit pa sa karaniwang lohika ng pan-endorso ng atleta. Nagregalo ang Nike ng isang pasadyang tali sa buhok na idinisenyo bilang isang bulaklak ng sampagita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas para sa kanyang debut sa Wimbledon at naglabas ng isang limited edition na kamiseta na dinisenyo ng artist na si Georgina Kimu. Hindi ito mga regular na deal ng brand. Ito ay mga kultural na produksyon na nakabatay sa isang partikular na pagkakakilanlan. Hindi nag-iisa si Eala sa pagbabagong ito. Si Janice Tian ng Indonesia na nasa ika-307 pwesto sa mundo. 2 buwan bago ang Pebrero 2026 ay umakyat sa pinakamataas na pwesto sa kanyang karera na numero 36. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, 2 babaeng taga-silangang Asya ang sabay na nakapasok sa top 50 ng WTA. Ang kanilang pakikipansosyo sa doubles na nagsimula sa Abu Dhabi noong unang bahagi ng 2026 ay inilarawan bilang isang sasakyan para sa diplomasya sa palakasan sa rehiyon. Ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon na may mahigit 600 milyong katao. Hindi na ito isang panlabas na merkado para sa profesional na tennis. Ito ay nagiging isang magkakaugnay na power block. At sa pamamagitan ng pagtanggap kay Eala, epektibong nililigawan ng Roland Garros ang isang buong rehiyon na kasaysayang hindi na paglilingkuran ng esport na ito. Ngayon, narito ang kontradiksyon na pinipilit ni Mauresmo na ilantad. Gumugol si Mauresmo ng mga taon sa pantatanggol ng pilosopya ng pan-i-schedule na nag-iingat sa mga laban ng kababaihan na hindi maipalabas sa prime time night stage. Sinabi ito ni Jabber at Goff sa publiko. Kinumpirma ito ng mga numero. Ipinagtanggol ito ni Mauresmo, ngunit noong 2026, mas mahusay ang press conference live stream ni Eala kaysa kay Carlos Alcaraz sa parehong araw. Ang side court match ni Eala ay lumika ng atmosfera na kapantay ng mga pangunahing stadium. Ang buong premisa na ang women's tennis ay hindi kaya makabuo ng parehong demand gaya ng men's tennis ay binasura ayon sa istatistika at hindi ng isang top 5 player.
ng isang 20 taong gulang na nakikipaglaban pa rin para sa isang seeded position. Inamin ni FFT President Dilas Moreton at High Performance Director Ivan Lubichet, dalawa sa pinakamakapangyarihang figura sa French tennis, na ang torneo ay partikular na inayos ang pilosopya ng padi-schedule upang mapaunlakan ang napakalaking alon ng mga internasyonal na tagahanga na naglalakbay patungong Paris para lamang mapanood ang paglalaro ni Eala. Walang press release, walang formal na anunsyo, isang pag-amin lamang. Isang Grand Slam tournament, isa sa 4 lamang sa mundo, ang muling nag-organisa ng operational framework nito para sa isang manlalaro na, bago ang draw, ay hindi pa nakakakuha ng seeded position. Hindi yon isang pagtanggap, yon ay isang institusyong sumusuko sa realidad ng merkado. Hindi lamang paghanga ang tinatanggap ni Mauresmo si Eala. Tinatanggap ni Mauresmo si Eala dahil ibinigay sa kanya ni Eala ang datos na kailangan niya upang baguhin ang sariling mga patakaran ng Roland Garros. Ang label na Global Superstar ay hindi lamang pagpapatunay, isa itong pantakip para sa isang panbabago na kailangan gawin ng torneo. Papasok sa 2026 Roland Garros main draw, ang live ranking ni Eala ay nasa number 37, labas lamang sa top 32 seeding threshold. Kailangan niya ng kahit 5 o 6 na manlalaro na mas mataas sa kanya ang ranggo para maka-withdraw bago makumpirma ang final draw. Sina Emma Raducanu, Amanda Anisimova at Victoria Azarenka ay naiulat na pawang may injury o karamdaman. Ang kanyang doubles partnership kay Azarenka na inilarawan ng mga organizer ng tournament bilang sulyap sa kinabukasan ng world tennis ay maaaring maharap sa mga komplikasyon bago pa man matamaan ang isang bola. Personal na pinili ni Rafael Nadal si Eala bilang hitting partner niya para sa kanyang unang session pagkatapos magretiro. Ang Rafa Nadal Academy, kung saan nagsanay si Eala simula noong edad na 13, ay nakabatay sa tinatawag nilang ethos ng pagdurusa. Ang paniniwala na ang isang atleta ay kailangan matutong yakapin ang discomfort bilang isang prerequisite para manalo. Ngunit binatikos ng mga analyst na sina Greg Rusedski, Andrea Petkovic at Martina Navratilova ang parehong kahinaang teknikal. Ang kanyang serve ay kulang pa rin sa bilis at baryasyon na kailangan upang mangibabaw sa pinakamataas na antas, lalo na laban sa mga power hitter tulad ni Elena Rybakina. Ang season ng 2026 ay tahasang inilarawan bilang isang taon ng pagpapalakas na naglalayong ayusin iyon mismo. Inayos na ng Roland Garros ang schedule nito. Binago na nito ang balangkas ng operasyon nito. Gumawa na ito ng live na pangsalubong sa telebisyon para sa isang 20 taong gulang mula sa Quezon City. Lumipat na ang institusyon. Kaya ang tanong na wala pang sinuman sa loob ng torneong yon, ang makakasagot ay ito. Kung papasok si Eala sa Roland Garros ng walang seed, kung hindi pabor sa kanya ang draw, sapat na ba ang atmosfera na nalilika niya sa mga panlabas na korte upang mapilitan ng institusyon na ibigay sa kanya ang prime time stage na pinagkaitan nito ng maraming taon sa mga manlalarong nauna sa kanya? O ang pagsalubong ba kay Mauresmo ay magiging kisame na lamang sa halip na sahig? Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nakuha na niya ang kanyang prime time slot? I-post ito sa comments.